anak. At at this point in time, mga minamahal ko, tayo na po darako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kung kaya't ready na ba ang mga anak ng Diyos? Amen? At bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, hinihiling ko po ng lahat ay tumayo. Narito po ating pinagpalang mga aral sa hapong ito, ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nier. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Noel, our beloved elder. Let us pray. O budigilat mo pagpala namin Diyos sa namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa maghapong ito, ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, paglulahati, pagsamba, ay aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin upang sama-sama kang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat mo malabang noon sa iyong paglangis sa mga unang yugto ng banal na gawaing iyong nilangisan, ang mga pagpupuri ng joyful at solemn na papuring awit, ang mga awitin, yung mga awit na iyong ipinadama, inapakatamis na presensya, ang mga patutuong ipinahayag ng iyong mga anak, kumbinsido kami malapainon sa kapangyarihan. At nakikita namin yung mga kamay sumasa amin sa buong nagdaang taon at sa panibagong taong ito malapanginoon. Muli naming, hallelujah, niyayakap ang iyong kapangyarihan. Hallelujah, nasamahan mo muli kami. At maraming salamat o Diyos, hallelujah, sa patuloy na pagiging matapat ng iyong mga anak, sa pagbibigay ng kasapong bahagi tandog. Patuloy o Diyos, hallelujah, sumagana ang masaganang biyaya na nagbubuhat sa iyo. At muli sa aming pag-aaral ng mga salita, kaming lahat na narito ay nanikluhod. Muling dumudulog sa trono ng iyong biyaya sa kalangitan upang humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Sanhi na hindi namin maunawaan ang iyong mga pangungusap, buksan mo po ito, Panginoon, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Distrad Almeda. Pawiin mo ang mga pag-aalinlangan, alisin mo, Panginoon Jesus, ang lahat ng mga hadlang at buksan ang mga pangunawa at kaisipan ng lahat ng iyong mga anak sa hapong ito, sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Pagpalain mo ang iyong mga salita, pati na po ibang lingkod sa ganakan, wala akong magagawa. Sa pangalan ni Jesus, we bind the power of darkness, demons of hindrances, doubts, and unbelief, and with the word of the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak po na yung sabay-sabay sa ating mahal na Panginoon na minamahal. Yung palakpak na hindi tinatamad, amen. Praise the Lord. Sa tuwing tayo, maminamahal, ay humaharap sa ating mahal na Panginoon, tinitingnan tayo kung sinong karapat-dapat bigyan ng mga masaganang pagpapala. Ni sa pagpapalakpak, hindi natin maibigay yung talagang palakpak na hinihiling ng ating Diyos. Praise the Lord. Yung matunog na palakpak, maminamahal, mga ating pinapalakpakan ay yung mga artista, yung mga politiko. Wala naman tayong mapapala doon, amen. Ngunit yung ating pinapalakpakan sa tuwing tayo dumadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, ay ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos. Tinitipid natin siyang palakpakan, nagbigay buhay, nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kalusugan, kalakasan, kaysa isang buhay. Amen. Na pinahiram sa atin. Amen. Praise the Lord. Wala tayong walang kagana-gana, maminamahal, na humarap sa panibagong taon. Amen. Amen. Huwag nawa yan, maminamahal, ang pairali ng mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Magandang hapon na, maminamahal, sa lahat ng ating minamahal, iniibig ng mga kapatiran, mga datihan, ating pong mga beloved visitors, hindi po namin nabati ng isa-isa sa inyong mga pangalan. Welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Amen.
At magandang hapon na rin po sa lahat ng ating mga kapatiran from Umingan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa ating pong mga webcast, Facebook, live streaming viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang Ibayong Dagat. Praise the Lord. Amen. Amen. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our times. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Ating sa kanilang minamahal, butihing mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating mga beloved pastoral workers, ating mga beloved elders na kasama, katuwang, dito sa outreach ng San Carlos at Umingan. Amen. Praise the Lord. Higit sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, dadakila ay walang iba kundi sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Isang araw, mga minamahal, nagtatanong ako sa mga pastor. Noong ako'y na-assign din sa Pampanga, Mahal Pastor, during the time 1990s, from 1995 up to 1992 hanggang 2000, year 2000, around 7 years, sabi ko, Mahal Pastor, bakit kinakailangan ang ating mga outreach nung araw ay nagbukas tayo ng outreach Olongapo, Iba, Zambales, Tarlac City. Inumpisa natin yan. Tayong nagbukas ng gawain diyan. Ang sabi ko sa Mahal Pastor, bakit kailangang tuwing Holy Supper ay pupunta sila dito? Ang laki ng expenses. Ang sabi ko, ang laki ng expenses. Dahil alam naman natin, pagka tayo maminamahal ay dumadalo kahit man sa main church, kapag mayroon po tayong mga special gatherings, anniversaries, church anniversaries, talipaw anniversary, at lahat paminamahal ng mga mahalagang pagtitipon ng mga anak ng Diyos, ay talagang hindi maiiwasan na gumagastos ang ating banal na iglesia para tustusan na makarating na maluwalhati ang lahat ng mga anak ng Diyos, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit tawid dagat, buong mundo na gustong dumating, makarating sa ating banal na gawain. Natatandaan ko ang sagot ng ating dearly beloved pastor. Ang sabi niya, alam mo boy, bakit kailangang papupuntahin mo ang mga outreach, ang mga kapatiran natin sa Olongapo, kapatiran natin sa Iba, Zambales, kapatiran natin diyan sa dako ng Tarlac, dito doon pa kami sa Lunac, San Fernando, Pampanga, doon pa ang ating gawain. Alam mo kung bakit? Ang sabi ng ating Mahal Pastor, pag nagtitipon ang mga anak ng Diyos, may interaction ang Mahal na Panginoon. Yung mga napapakinggan nilang patuto sa kanilang lugar na kinalalagyan, hindi nila naririnig. Maririnig nila kapag sila'y makarating sa gawain na nagkatipon-tipon ang mga anak ng Diyos. Doon tayo humuhugot, ang sabi ng mga pastor, doon tayo humuhugot ng kagalakan na makita ang mga anak ng Diyos nagigil na naglilingkod sa mga Panginoon, nagtitipon, tuwang-tuwa, kahit wala pang kinakain. Alam niyo po, kanina medyo nagpakuha talaga ako ng init tubig, masakit na yung sikmura ko. At pinapasok yata ng hangin. At talagang grabe ang tindi ng sakit, paminamahal. Dahil talagang tayo po'y nagpa-practice at kapag tayo po ay nasa gawain, tayo pinagsipag-ayuno. Palakpakan po natin ng ating malapayon, abstaining from eating food. Pwedeng uminom ng tubig, pero mas maganda talaga walang tubig para mananamnam mo yung naramdamang hirap ng mahal na Panginoon kapag ikay nagugutom, kapag sumasakit ang tiyan mo, nagpapasakit ka ng tiyan, nagpapagutom ka, alang-alang sa katuwiran ni Kristo, isang tiyak na bagay, gagantimpalaan ka ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Kaya maminamahal, lagi kong iniisip yun. Ang mahal na pastor,
4 na araw, and then sa Pampanga, 3 araw sa Maynila. Minsan, pumupunta sa Bataan. Pero hindi siya nagsasawa na tawagin kami, kausapin, dahil habang siya'y nakikinig ng mga patotoo, habang siya'y nanonood sa amin kapag kami nagpupuri, natutuwa siya, nagagalak siya. Grabe ang kanyang kagalakan, minamahal. Ang sabi niya, ganyan din ang mahal na Panginoon. Dahil kung anong nararamdaman ng kanyang pastor, anong nararamdaman ng mga ginagamit ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na iglesia, hallelujah, ang katuwaan, ang kagalakan ng ating mahal na Panginoon, mamanifest ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mabayaran ng salapi ang kagalakan ng mahal na pastor. Kung ang mahal na pastor, tao lamang. Kung tayo nga, tao lamang. Nagagalak kapag nakikita, grabing magpuri ang ating minamahal mga kapatid. Pag tinitingnan natin sa kanilang lugar na kinalalagyan, andyan pa rin sila. Mula nung nakaraang taon 2020, tinitingnan natin ang kanilang mga pwesto, nandyan pa rin sila. Galak na galak ang mahal na Panginoon. Dahil ang kagalakan ng kanyang mga lingkod, kagalakan ng Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Maligayang bagong taon, masaganang bagong taon sa lahat ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Talagang tunay tayong pinagpala dahil aminin man natin, sabihin man natin, maminamahal, nakasama tayo dito sa pandemya na ito na ating nararanasan. Kanina pa, naririnig ninyo, kailanman hindi tayo tinatalikuran, kailanman hindi tayo iniiwanan ng ating mahal na Panginoon. Every New Year, maminamahal, sabi rito, has a new promises to be fulfilled. Bawat taon daw na darating, marami daw mga pangako na naman na ipinangako ng mga anak ng Diyos na kinakailangan matutupad. Sabi rito, a new journey to take. Panibagong lakbayin, amen? Panibagong tahakin, panibagong pagipagbaka, pagipagbuno sa mundong ating ginagalawan, amen? At ang sabi rito, new blessings to share. Mga pagpapala muli na ating tatanggapin sa taong ito na huwag nating kalimutang i-share. Amen. Ibahagi. Amen. Hindi po nangahulugan kapag blessing, pera lang. Ang blessing ng kagalakan, ang blessing ng kapayapaan, ang blessing na ikaw ay mainit na naglilingkod sa Diyos. Amen. Kinakailangan daw po natin itong i-share. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito maminamahal, hallelujah, ay talagang ang sabi ng akin pong nabasang ito maminamahal, a new challenges to face. Panibagong challenges na atin naman po muling kakaharapin. Amen. Amen. At siyempre po, yung hindi natin malimot-limutan, fresh na fresh maminamahal, right after ng ating overnight prayer na ating pinag-aralan, yung pong renewal of our love and commitments to our dearest Jesus. Upang ating lagi po, hallelujah, na maire-renew, maipapakita ang ating araw-araw na pagmamahal sa ating Diyos na buhay. Dahil hindi lamang tuwing Disyembre, hindi lamang tuwing bagong taon, maminamahal, maipapakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Amen. Yung ating commitment, yung ating pagiging mga mangangaral, yung ating pagiging mga elder, yung ating pagiging mga awit, yung ating pagiging mga giver sa gawain ng mahal na Panginoon bilang mga mananampalataya. Amen. Praise the Lord. Ito daw, maminamahal, ang iikot muli sa taong darating, year 2021. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, for the kingdom of God is not in word but in power. Ang kaharian ng Diyos ay hindi puro salita, kundi may kasama kalakip na kapangyarihan. Amen. Yun ang ating pinag-usapan dito. Ang kapangyarihan ng Diyos na nagmanifest sa mga anak ng Diyos. Amen. Mula kanina hanggang ngayon, kaya nga sumasakit na yung tiyan natin dahil wala tayong kinakain.
Hindi muna natin inatupag ang pagkain. Inuuna natin ang mga bagay na espiritual dahil ito ang mga bagay na kinalulugdan ng ating Diyos na buhay. Ang sabi ng Romans chapter 14 verse 17, "For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost." Katuwiran. Ito daw ang kaharian ng Diyos. Katuwiran, kapayapaan, at kagalakan. Kapag kumilos ang banal na espiritu ng ating malapay sa ating kalagitnaan, kahit gutom na gutom ka, lumuluha ka, naghalo ang uog ang luha, tuwa ng tuwang-tuwa ka, galak na galak ka. Para maminamahal, para bagang ayaw mo nang, hallelujah, ayaw mo nang umalis dito. Gusto mo mahal na Panginoon, sasabihin mo mahal na Panginoon, sana rapture na. Dahil pag bumaba ang mahal na Panginoon, tayo na po, hallelujah, makaiwas na dito mga problema ang ating kinakaharap. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kinakailangan ng mga anak ng Diyos tumalima dito sa ating mga napag-aaralan. Kung inyong napapansin, nakaraang linggo, ating Thanksgiving, Christmas Thanksgiving, maminamahal. Ang sabi ko, kung inyong napapansin, mas mahaba ang ating pagpupuri kaysa mga pakikinig ng salita ng Diyos, mga patotoo, mga pagpupuri talaga ang mahaba. Tingnan niyo po, yung una hanggang 2 oras, puro pagpupuri yan. Magpatotoo lang ng isang patotoo, makapakinig na naman tayo ng mga grupo ng mga awit. Lahat maminamahal hanggang matapos. Itong pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, napakahaba na nito ang 40 minutos, 1 oras, napakahaba na nito, din aawit na naman tayo. Bakit maminamahal? Dahil nasa pag-aawitan ang kinalulugdang bagay ng ating mahal na Panginoon. Kung hindi ka marunong umawit, tinatakasan mo ang pagpupuri, inayawan mo ang pagpupuri, hindi ka matatanggap sa langit. Dahil sa langit, ang ating gagawin, puro na lamang pagpupuri, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Pag nagugutom ka, ang sabi ng Biblia, mayroon isang puno doon na may 12 klaseng pagkain, prutas, lalapit ka lang doon, kakain ka kapag nagugutom ka, pagkatapos magpupuri ka na naman sa ating mahal na Panginoon. Kaya itong ating palang ginagawa dito, practice na ito sa ating pagpupuri pagdating sa langit dahil magaling na tayong magpuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. At hindi po pinag-usapan sa pagpupuri na sintonado ka. Magaling ang boses mo. Amen. Dahil na magkaroon ng pride ang mga anak ng Diyos at ayaw ng mahal na Panginoon ipagpalit yung kanyang kaluwalhatian. Kaya kinakailangan kahit ikaw ay may magandang boses, pari-pariho lang sa hindi maganda ang boses. Ikaw may sintonado, magpuri ka pa rin dahil ikaw ay kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Pag-ibasa ang Romans chapter 13 verse 11 up to 14. Pagkatapos paminamahal, ibalik natin yan sa 1 hanggang 5. Kindly, praise the Lord. Basa. Praise God. Okay, mansaglat ng Roma, Kabanatay 13, talatay 11 hanggang 14, balik sa 1 hanggang 5. Ganito po sinasabi. At ito, yamang nagkikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Ang gabi ay totoong malalim at ng araw ay malapit na. Iwagsingan natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilagan tayong mahinhin gaya ng isang araw, gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan, kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo na at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Sa 1, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang,
at ang mga nagsisisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan ng kanilang sarili, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama, at ibig mo bagang mawalaan ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya, sapagkat siya'y ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Datapwat kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya'y ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagali sa gumagawa ng masama. Kaya nga dapat na kayo'y pasakop, hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi naman dahil sa budhi. Pagpalain na mahal na Panginoon na kanyang mga salita nating binasa. Everybody shout, praise the Lord! Nasundan po ba natin, maminamahal, yung ating pong aralin? Amen? Nasundan po natin ang ating pong pinag-uusapan na mga binasang talata. Dito, maminamahal, ating malinaw na naunawaan, na intindihan kung ang 2020, maminamahal, ay nahihirapan na tayo at pinahihirapan na tayo. Ngayon, 2021, unang linggo ng taon, sina-challenge tayo ng ating Diyos na buhay. Nang sabi ng mga talata na ating binasa, magmula pa lamang dito, maminamahal, hallelujah, sa talatang 11, nakilalanin na natin ang panahon. Wala nang panahon ngayon na tayo patulog-tulog pa sa ating pananampalataya. Huwag na tayo, maminamahal, mag-antay pa na tayo'y gisingin. Tayo'y katukin ng ating mahal na pastor, ng inyong mga manggagawa, ng ating mga elders, ng lahat ng mga mainit na Kristiyano na masyado nang nagpapabaya sa kanilang kaligtasan. Ang sabi nito, gumising na daw tayo, ipakita na natin ang liwanag sa mundong ito, maminamahal, na punong-puno na ng kadiliman, punong-puno na may mga karahasan, punong-puno na, hallelujah, ng mga pandaraya, punong-puno na, maminamahal, hallelujah, ng panggigipit sa mga tunay na mga anak ng Diyos. Kinakailangan sa kasalukuyan, maminamahal, tayo na po ay gumising. Hallelujah! Ipakita na natin sa ating minamahal na mga kapwa Pilipino, kapwa tao, hallelujah, na kinakailangan ang tao ay kumikilala sa Diyos. Hallelujah, maglingkod sa Diyos. Kinakailangan sila, maminamahal, hallelujah, ay mamulat na sa katotohanan. At iwanan na natin yung ating mga likong gawa, yung ating mga ginagawa noong nakaraang taon, maminamahal, hallelujah, na puro wasted years, wasted months, wasted days. Ngayon, ating gugulin ang ating paglilingkod na may ningas, may naglagablab na paglilingkod sa Diyos, upang huwag tayong maiwan sa muling pagbabalik sa pagbagit ng mga banal, dahil kapag tayo, maminamahal, ay magpapatulog-tulog pa. Binabaliwala natin ang mga pangungusap magmula sa ating mahal na pastor. Lahat ng mga itinalaga ng mga mangangaral, binabaliwala natin ang kanilang mga pangungusap, ang ating mga pangungusap, na huwag nating pabayaan, maminamahal, hallelujah, ang pagkakatipon ng mga banal, dahil sa pagtitipon ng mga banal, doon babalik ang Diyos. Sa ating pagtitipon, magbabalik ang mahal na Panginoon, hindi po regular days, hindi Martes, hindi Huwebes, hindi Sabado. It's either Miyerkules, Biyernes ng gabi, o Linggo ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kinakailangan tayo'y makapaghanda. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, maminamahal, pinipili ng mga anak ng Diyos ang nagpapagutom, sumunod sa kalooban ng Diyos, sumunod sa mga panawagan ng mahal na Panginoon. Gaano man kalayo, gaano man kahirap, ito man, maminamahal, ay kinakailangan paglaanan ng salapi, oras, panahon. Noong araw, nasa relihiyon pa tayo, wala tayong pagbabago. Hindi natanggap ang mga masaganang ating tinanggap ngayon ng mga pagpapala. Kapag tayo nagkakasakit, takbo sa ospital, takbo sa doktor.
Kung anong sasabihin ng doktor, sunod-sunuran tayo. Gusto tayong alipinin ng ating relihiyon. Gusto tayong alipinin ng mga doktor ng medisina. Ngayon, pinalaya tayo ng ating mahal na Panginoon dahil dinala tayo sa buong-buong katotohanan. Ang cancer mo, ang tuberculosis mo, ang sakit sa puso mo, ang high blood mo, ang diabetes mo, gumaling nung ikay magtiwala sa mahal na Panginoon. Pinakita ng mahal na Panginoon kanyang kapangyarihan. May prueba, may ebidensya. Ngayon, nandito ka na. Alam mo na. Bakit hindi tayo susunod? Bakit hindi tayo magpasakop? Si Haring Solomon o si Haring Saul tinanggalan ng pagkahari dahil hindi sumunod. Sabi ng 1 Samuel chapter 15 verse 22 and 23, maminamahal, to obey is better than sacrifice. Sumunod sa kalooban ng Diyos. Nung tayo'y sumunod, ano lang ang sinabi ng ating mahal na pastor? Lahat ng may mga karamdaman, lahat ng may mga problema, lahat ng mga may pangangailangan, lumapit sa harapan, tanggapin si Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay. Ang sabi ng ating mahal na pastor, pagkatapos ninyong tumanggap sa ating mahal na Panginoon, magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus para kayo magiging tunay na Kristiyano, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Nung ating sinunod ang ating mahal na pastor, kumusta? Tayo ngayon ang buhay na patotoo. Na totoo ang sinabi ng propeta ng Diyos. Totoo ang sinabi ng pastor ng Diyos. Noon, pag sinabi ng doktor, tuwad ka. Injeksyonan ka pagkasakit-sakit. Pero wala namang kagalingan. Bigyan ka lang ng kagalingan, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, babalik na naman ang karamdaman. Pero sa atin, kapag ang Diyos na nagpapagaling, hanggang sa pagbabalik na, kapag ikay patuloy, maningas sa sumusunod sa kanyang banal na kalooban. Kaya nga sabi ng Biblia, now is the high time to wake up. Ngayon na ang panahon. Dahil malapit na ang kaharian ng Diyos. Marapit na ang kanyang pagbabalik. Hindi na tayo mag-aantay pa ng matagal. Hindi pa nga natapos ang COVID-19, ay mayroon na naman daw 70% na mas matinding makahawa. Tingnan niyo po. Pero may tanong ako diyan. Ewan ko kung sasang-ayon kayo sa aking tanong. Wala kayang nagkukomisyon kung gaano katotoo na sa buong mundo, dito na lang sa Pilipinas, yung sinabi nilang araw-araw na namamatay, araw-araw na nagkaroon ng COVID, may katotohanan kaya yan? Kasi may pruiba din at may ebidensya tayong naririnig eh. Ang sabi ng ating mga kapatid na nagtitestify, dahil sila ay pananampalataya, exemptions to all exemptions, na sila lamang ay nagpupuri sa mahal na Panginoon, nagtiwala sa ating mahal na Panginoon, walang doktor, walang medisina, hindi sila tinatablan sa COVID. Ang tanong ko nga dito, gaano katotoo yan? Mayroon ka na talaga? Eh kung wala, dinaya lang tayo. Eh mayroon bang nagkukomisyon dyan? Mayroon bang nagsasabi, oh ito na, siyam ngayon ang namamatay sa buong Pilipinas. Okay, mayroon silang record. Maibibigay Manila. Saan banda yan? Yung mga nagka-COVID sa buong Pilipinas, dito daw sa atin, puro haka-haka. Ibig sabihin, maminamahal, kung sa tao, sa dunong ng tao, magtitiwala tayo, maminamahal ko, tayong mabinuksan ng mga katotohanan, ang ating puso na punong-puno ngayon ng pag-ibig galing sa ating mahal na Panginoon, na kapag siya'y bumababa sa atin, hallelujah, ang kanyang santong Espiritu sumasa atin, nang sabi nga ng Biblia, maminamahal, ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kagalakan, ng katapangan. Ang Espiritu ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang yurakan ang mga lakdan, yurakan ang mga panlililang ng dyablo. Dahil ikay makapangyarihan, ikay anak ng Diyos, tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng Biblia, after that the Holy Ghost come upon you, you receive power. Acts 1:8. May kapangyarihan ka kapag nandito ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan wag na wag kang mag-absent. Miyerkules, Bernes at Linggo, gaano man kalayo ang gawain, halila, pinapadalo ka, pumunta ka, dahil utos siya ng ating mahal na Panginoon, nakakabuti sa iyo, nakakabuti sa atin. Maring sa pagdalo mo, ini ang kalayo-layo ng Luneta, layo-layo ng Amoranto,
Kalayo-layo, maminamahal ang ating pinanggalingan. Kami taga Mindanao. Maraming taga Visayas, taga Mindanao dito. Maraming dito sa Luzon. Saan nag-umpisa ang gawain? Nung ginamit ang mahal na pastor para umpisa na iglesia nito sa Orduha, sa may Novaliches. Pinakaipon-ipon tayo. Gumawa ang paraan ng mahal na Panginoon. Gumawa siya ng kaparaanan. Nagkalayo-layo tayo, pero dinadala. Ngayon, nandito. Sino mag-aakala na sa San Carlos magkaroon ng gawain for 46 years? Ngayon, we are celebrating this coming March, more or less 37, 36 years. Imagine yan, maminamahal. Ilang taon tayo na pinahirapan sa ating mga karamdaman. Ngayon, dinala tayo sa buong-buong katotohanan. Magiging practical tayo. Itong 2021 ay wala na pong nakakaalam anong mangyayari. Habang nakikita ko yung live na Facebook ng ating dearly beloved minister Wildy James, ating mahal na pastor, kapag kanilang pinapatutuhan, lahat na nakapanood, umiiyak ang mahal na pastor. Hindi siya umiiyak sa kanyang kalagayan. Ang kanyang iniiyakan ay tayo. Nagpupursigi ang mga mangangaral. Mangaral ang mabuting balita. Kinukumbinsi tayo. Tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, nung nakaraang lang, nung nakaraang overnight lang, nung nakaraang Miyerkules, nung nakaraang Linggo, nung nakaraang mga gawain pa, lagi tayong pinangungusapan. Wala pang isang oras makikinig tayo sa pangangaral ng mabuting balita. Pero nangangati ang ating mga kamay para hawakan yung ating mga gadget. Tinitim pa rin tayo. Sa lahat ng oras ginawa ng Diyos, pag-ising mo sa umaga, gadget ng hawak mo. Samantalang ang hinihingi ng mahal na Panginoon, tulad ng kanyang hinihingi doon sa Garden of Gethsemane, nang sabi ng mahal na Panginoon sa kanyang mga apostol, isang oras lang, tarimi, bantayan ninyo ako. Hindi mo natin may bibigay. Hindi mo ba mapakain ang iyong kaluluwa ng pagkaing espiritual? Wala pang isang oras, mapakinggan mo ang Ibanghilyo ng kaligtasan na may kasamang kapangyarihan, kasamang pagmamahal sa iyong kaluluwa. Dahil kung magpapatuloy tayo sa ating maugalingan, mas magaling pa tayo mag-TikTok, mas magaling pa tayo manood ng mga ipinagbabawal ng mga Panginoon na pinapalitan yung ating pagmamahal sa Diyos ng ating mga kamay ay laging nakadutot sa ating mga cellphones na yan ang magbubulit sa iyo sa dagat-dagatang apoy. Itapon ka sa impyerno. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kung hindi ka makikinig, hindi tayo makikinig. Mga anak ninyo, mga anak natin, hindi na mautusan, hindi na mapakiusapan, kaunting oras para lamang tayo'y subaybayan. Dahil itong ating ipinapangaral ay para sa ating kabutihan. Yung atin pong ipinapangaral ay para tayo lumago sa ating pananampalataya. Yung mga kapatid natin na nagtitestify, ang sabi na nila, mahal na Panginoon, kung pwede lang i-wielding mo ako sa iyo. Ayaw ko nang magkamali. Ayaw ko nang lumayo. Ayaw ko nang umalis sa iyo. Tulungan mo ako. Dahil natatakot itong mga kapatid natin na ito na mapahiwalay sa mahal na Panginoon. Yung ating mga kapatid nandito, humahawak ng mga banal na mga instrumento, kumakanta dito sa banal na harapan para mabigay ang kaluwalhatian sa ating Diyos. Pero hindi nila binabantayan na kanilang mga sarili. Kaunting panahon lamang ang pangungusap ng mahal na Panginoon. Kinakausap tayo na bigyan na natin siya ng panahon. Let your light so shine before man that they may see your good work that can glorify your Father which is in heaven. Iyong pagpapakita, maminamahal, ng isang oras man lamang na paggalang sa kanyang mga salita, sapat na para masabi ng mahal na Panginoon na sinabi nga dito sa 1 hanggang 5, wala pong mga leader maging sa ating mga bansang kinalalagyan, sa ating mga munisipyo, syudad na kinalalagyan, wala pong mga leader dyan na mga terror,
Lahat ay itinalaga ng mahal na Panginoon, lalo na itong mga ministro. Ito pong mga mangangaral na nangangaral sa ating mga kaluluwa para i-preserve ang ating mga sarili, na huwag tayong maibulit sa dagat-dagatang apoy. Magkaroon tayo ng takot sa mahal na Panginoon. Magkaroon tayo, maminamahal, ng pagpapalaga sa ating mga sarili. Amen? Dahil lahat ng oras atin na. Hindi na nga tayo nakakarating. Nung overnight, ang ganda ng pinag-aralan namin. Hindi na tayo nakakarating ng joyful at solemn na papuri. Pagdating dito, patutuo na lang ating napapakinggan, tulugan pa. Kung hindi man tulog, dahil nabuburing sa pinakikinggang patutuo, pinakikinggan dito sa pulpito, hawak pa rin ang gadget. Galing sa bahay, gadget. Pagdating dito, gadget pa rin. Kumustahin mo? Kaya aking mahal na anak, sa mahal na Panginoon Jesus lamang ang kapurihan. Tinitingnan niya yung mga notes, anong mga pinag-aaralan. Chine-check niya. Dahil lahat ang ating mga choir member, kay paano nga matuto ang mga kapatiran kung ang mga choir member mismo ang nasisilipan. Ating mga manggagawa mismo, kaming mga tumatayo dito ang nasisilipan. Kaya kami mismo, nagti-take note. May mga take note kami rito sa aming mga pinag-aaralan. Dahil sayang din lamang yung ating pong pinag-aaralan kung hindi magsisink in sa ating puso, sa ating isipan. Ang dami nating mga sinusulat nung nakaraang taon na mga New Year's resolution. Wala na tayong New Year's resolution ngayon. Iniwan na natin yan sa 2020 dahil wala rin namang nagagawa. Amen. Amen. Ating pinag-aralan ng overnight, iniiwan na natin yung mga bad habits sa mga Pilipino. Dahil hindi tayo nanatiling mga Pilipino in nature. Tayo na ngayon ay mga born again Christian na sinabi nga ng ating pinag-aralan, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man be in Christ, he is now a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Nagbago na tayo. Nagbago na. Di tayo katulad maminamahal ng mga inaaralan natin. Excuse me. 4 na taon na kasama namin, 5 taon. Yung aming tinuturo sa Lunes, yun din lang aming tinuturo hanggang Linggo. Pagdating ng Lunes, ituturo pa rin namin. Wala pa rin natutunan. Imbis pasulong, paulong. Walang natutunan. Ganun ba maminamahal? Ang ating buhay pa rin itong darating na 2021? Hindi ba tayo magbago ng ating kaisipan? Hindi ba tayo magbago ng ating estilo? Baka ngayon, nakaupo ka, gising. Bukas bakalawa sa ating gawain, nakaupo ka, tulog na. Anong pagbabago doon? Kung mga health expert nagsasabi, kung palagi ka lang nakaupo, palagi ka lang nakahiga, kilos-kilos din dahil masama. Amen? Amen? Kaya kapag tayo nagpupuri, pagsimula ng joyful, nakunahan tayo nandito, huwag na tayo magpa-late. Alisin na natin, iwaksin na tayo, lagi tayong late. Noong 2020, ngayon kinakailangan mauna na tayo palagi. Bago magsimula, nandito na tayo. Para lahat, makinig kayo, lahat ng kabigatan ng ating pisikal na katawan, pag nagpupuri ka, katulad ni David, David danced with all his might, with all his strength, with all his soul. Talagang lumulukso si David, nagpupuri, maminamahal, para lahat ng mga karamdaman, problema, suliranin, lahat ng ating kahilingan, ibibigay ang katugunan ng ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya pala ang ating mahal na pastor, maminamahal, nung siya'y malusog pa, siya'y malakas pa, halos 24 hours nagpupuri. Dahil pagdating pala ng siya'y nagpapahinga, ngayon, nagpupuri siya, maminamahal, isip na lang. Yung kanyang kamay, maitaas ba niya yung isa? Yung kanyang bibig, mabubuka man niya, maminamahal. Iba talaga yung kalakasan natin.
Kaya dapat itong mga bata-bata pa ngayon, magmula sa Children's Choir, Youth and Singles Choir, hanggang Jesus Finest Generation Choir, lahat ng mga bata-bata pa, kayo ang dapat maglulukso dito sa harapan. Baguhin natin ang ating estilo sa ating banal na pananambahan para makatulong tayo. Yung mga malalamig dyan sa likuran, sa tabi ninyo, hallelujah, magsilakas yan, inyong mabahaginan ng inyong kainitan. Lumukso kayo, pumalakpak kayo, sumigaw kayo ng hallelujah, praise the Lord, upang ang lahat ng kabigatan ay maalis sa pangalan ni Jesus. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dahil ginawa na natin lahat ng minamahal eh. Ginawa na ng mga pastor lahat. Tingnan nyo, kapag kayo minamahal ay may mga karamdaman, may mga problema, tatawag kayo sa akin, magtitext kayo sa akin. Iikot ko yan sa ating mga beloved elders, sa ating mga pastoral workers, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ating mga pastor. Iikot ko yung inyong mga prayer request. Ano lang ang sasabihin ko? Mahal na kapatid, magpuri ka. Humingi ka ng tawad sa mahal na Panginoon. Magpuri ka na magpuri lang habang kaya mo. Dahil ang katugunan ng iyong kahilingan ay nasa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Dahil pag nagpupuri ka, ano sabi ng mahal na pastor? More praising, more blessing. Ibig sabihin, tinuturuan talaga tayong magpuri na magpuri. Si Brother Bong Garcia, nakulong ng kanyang amo sa Japan. Inilabas, autumn ay winter. Walang alam na pagpupuri. Walang alam. Umpisa na minamahal ang grabing yelo. Yung kanyang kinalalagyan hanggang paa, baywang, hanggang liig na, puro yelo. Imagine yan, magdamag siyang iniwan sa labas dahil pinarusahan. Anong ginawa ng ating mga kapatid? Ang alam lang niyang kanta, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hanggang magdamag yung kanyang naririnig sa mga pastor. Dahil ang mga pastor kapag napagod na sa mga pag-memorize sa mga papuring awit, hallelujah, praise the Lord na lang sinasabi, halakad-lakad, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Magdamag, nagulat siya. Yung kanyang kinalalagyan, bumilog. Pagdating ng alas 4 ng madaling araw, maminamahal, buhay na buhay pa rin siya. Nag-hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, pinarusahan siya. Nagulat ang kanyang among hapon. Buhay pa rin siya. Hindi siya nanigas. Ang sabi niya, ang naramdaman daw niya, maminamahal, habang nag-hallelujah, praise the Lord siya, uminit ang kanyang katawan. Nung uminit ang kanyang katawan, nag-react sa mga yelo. Kaya ang yelo, maminamahal, unti-unting nalulusaw sa kanyang paligid. Nag-hallelujah, praise the Lord lang. Pwede ka na magpuri. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Yan lang ang ginagawa. Ibig sabihin, maminamahal, nasa pagpupuri pala ang katugunan ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Hindi po kapag kayo nanlalamig, nalulupay-pay. Lagi namin sinasabihan, patugtog kayo ng mga papuring awit dyan sa inyo, sa inyong tahanan. Kapag tayo lumalabas, may mga sasakyan tayo. Mas gusto pa yata natin, mga papuri sa sanlibutan. Abay, palo ang abutin sa inyo niyan. Dapat mayroon tayong nakatalaga dyan ng mga papuring awit. Amen! Habang nagpupuri yan, maminamahal, habang ikay nagmamaniho, habang ikay nakasakay sa iyong sasakyan, ang presensya ng mga Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos, sumasama sa iyo, kasama mo. Hindi ka na pababayaan, iingatan ka na palagi. Kaya kailangan maminamahal, mayroon kang papuring awit. Dahil minsan tinatamad tayo, nawawalan tayo ng ganang magpuri. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kinakailangan talaga maminamahal. Sumunod tayo. Nung sumunod kaming nauna. Itong ating mga beloved elders, at itong ating mga beloved workers, sumunod. Sumunod kayo, kayong mga nauna, mga awit, sumunod. Kumusta? Di ba may mga patotoo tayo? Di ba nagmamanifest ang mga patotoo? May kanya-kanya tayong patotoo? Kung paano tayo pinagpalang lubos? Kung paano tayo maminamahal, ginagabayan ng ating mahal na Panginoon? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Bakit? Dahil ang mga mata ng ating mahal na Panginoon
ay nasa paligid palagi sa lahat ng tao, saan man siya pumaroon, saan man siya pupunta, sa lahat ng ating ginagawa, ang mga mata ng ating malapainon palaging sumasa atin. Nasa Job chapter 34 verse 21, nang sabi ng Biblia, maminamahal, for his eyes are upon the ways of men, and he saith all his goings. Sa kahit saan pala tayo pumaroon, ang mga mata ng ating malapay nasa sa atin. Kaya kung ngayong ginagawa ay medyo hindi kalugod-lugod sa mahal na Panginoon, yung linyong naririnig na ngayon daw umiinom na ng alak, nagmumura na, naninigarilyo na, amen, amen, praise the Lord, hindi kayo nakapagtatago sa ating mahal na Panginoon. Pakibasa sa Tagalog, sa talatang yan, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord, praise the Lord. Kindly basa, Job 34:21. Ganito po sinasabi, sapagkat ang kanyang mga mata ay nangasa lakad ng tao at nakikita niya ang lahat niyang mga pagyaon. Amen. Tingnan niyo po, nakikita niya ang lahat ng kanilang pagyaon. Ibig sabihin, wala kang may tatago. Plano mo ngayon, punta ka sa gawain, pero pala inuna mo ang business mo dahil Miyerkules sayang. Ang sabi ng Biblia, huwag pang hinayangan ang pagdalo sa gawain ng Malapanginoon. Dahil kung iyong sinasadya yun. Nasa Hebrew chapter 10, verse 25, 26, and 27, kapag sinasadya mo ang paggawa ng hindi mabuti sa harapan ng Diyos, ang paalala ng Malapanginoon, ang kanyang parusa, ang impyerno ay nag-antay na sa iyo. Ayaw mo maniwala. Ayaw nating maniwala. Kung hindi totoo ang mga pinapangaral na yan ng ating mahal na pastor, ni isa walang mananatili hanggang ngayon. Kung hindi totoo ang pangangaral na yan ng ating dearly beloved Mama Dear, ni isa wala ngayon dito. Bakit andito tayo? Dahil napatunayan natin, totoo ang mga ipinangaral ng ating dearly beloved pastor, beloved assistant pastor. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. At minsan, maminamahal, nakakalimutan natin ang mga probisyon ng Diyos sa atin. Dahil lagi nating iniisip yung ating laging kapakanan lamang. Maisip lang natin kapag may palo na, may paalala na, kahit anong paliwanag sa pagbibigay, iniiskapuhan natin ang pagbibigay. Sabi nga kanina, paano tayo mapagkatiwalaan na bigyan ng malaki? Kumikita ka pala ng 100, hindi ka na naging matapat. 100, isang araw, hindi ka na maging matapat. Paano pa kaya? Kung ikay kumikita na ng 1,000 isang araw, di lalo ka nang manghinayang. Lalo na, kung nag-business ka na, isang araw kumikita ka na ng 10,000. Pero kung ikaw ay kumikita pa lamang ng 100, naging matapat ka na, susubukan ka ng mahal na Panginoon. Kikita ka ng 1,000 isang linggo. Susubukan mo pa rin, bigay pa rin ang pag-aari ng mahal na Panginoon. Ika-10 bagit mo tandog. Kumita ka na naman ng 10,000. Nandun ka pa rin. Kahit abutin pa yan ng milyon, bilyon. Dahil nakita na ng Diyos ang iyong katapatan. Papatnubayan ka na ng ating mahal na Panginoon. Yun ang mga patotoo ng ating mga kapatid ngayon. Nang sabi nila, totoo ang pagbibigay. Totoo. May prueba kami, may ebidensya kami. Dahil amin ang nararanasan. Ngayon, kahit anong pangungusap ng mga nagpapaliwanag, ng mga mangangaral, ayaw nating makinig. Tingnan niyo po ang kalagayan natin hanggang ngayon. Yung ating tinatanggap, 20 pesos pa rin. 100 piso pa rin. Yung mga sumusunod sa katapatan, ang layo na sa atin. Ang gagara na ng mga bahay, may mga ari-arian na, may maganda ng mga hanap buhay, may mga pinagkakitaan na ng maayos. Lalo na itong pandemya na to, hindi pa rin sila pinababayaan dahil patuloy ang kanilang katapatan. Ikaw, lalo kang nagtiis. Nagtipid na nagtiis. Bakit? Natatakot ka. Baka wala ka nang may bibili ng bigas. Paano na lang sunod na araw? Hindi ka
Nag-iisip ang Diyos mo, may-ari ng langit at lupa. Yung ating mga kapatid mo minamahal, hallelujah, ito mga ibon sa parang hindi naghanap buhay, pinapakain araw-araw. Ikaw anak ng Diyos, magtapat ka, magsimula kang magtapat ngayon. Makita mo ang kapangyarihan ng Diyos sa sayo. Pagpapalain lahat ng hipoy ng iyong mga kamay. Ubirtikan ka masaganang pagpapala. Sisiksikin, liligligin, aapawan ka ng masaganang pagpapala. Absinus ka! Litcomers pa! Subukan mo. Ibalik ang iyong unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Sabi ng Revelation chapter 2 verse 4 and 5, kung saan ka nalugmok, saan ka nadapa, umahon ka kagad, bumangon ka, gawin mo ang una mong gawa na kainitan sa paglilingkod sa Diyos. Dati-rati ang sabi mo, malapit ay ko lang mag-absent. Hindi ka nag-absent. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Lagi kang nandun sa mga Bible study. Nanonood ng ating TV program. Ating mga webcast. Kapag wala kang ginagawa, pinapanood mo. Ibalik mo yan. Isang tiyak na bagay, makikita mo, maglalagablab ang kainitan ng iyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. From this very start, ngayong linggong ito, subukan mo. Huwag kang magliban. Sunod-sunurin mo yung ating mga kapatid na minamahal. Ang sabi niya, sayang ang Miyerkules, kikita ako ng limpak-limpak na salapi. Pero nagulat ako, kulang pa rin ang aking kinikita. Ang sabi niya, subukan ko nga ang sinabi ng ating ordained preacher, dadalo ako ng Miyerkules. Dadalo siya ng Miyerkules. Dati-rati, hirap na hirap siyang magbinta ng 1 hanggang 2 sakong uling. Nung dumalo siya ng Miyerkules, dumalo na siya ng Miyerkules. Nag-overnight na siya. Abay, isa-isang linggo, napakadali na niyang madidistribute yung mga 10 hanggang 20 na sako na uling. Dahil yun ang hanap buhay niya, nagtitinda ng uling. Ang sabi niya, effective pala, pag dumalo ka ng Miyerkules, nag-overnight ka. Tutulog-tulog lang siya, may kakatok, bibili sako-sakong mga uling. Bakit? Dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Ilang beses tayo pinagsabihan ng mahal na Panginoon true sa mga mangangaral. Pero hindi tayo nakikinig. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, kapag pinakikinggan mo ang mga mangangaral, tulad ng ating pag-inig sa ating mahal na pastor, magbunga yung ating napapakinggan. Magbubunga. Anong bunga ito? Ito na ngayon, maminamahal. Babalik sa atin ang kagalakan na hinahanap natin. Ibibigay sa atin ang kapayapaan, ang terribling kapayapaan, maminamahal. At hahanapin mo palagi ang mukha ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang righteousness, hallelujah, ang pinaka-importante. Dahil ayaw mo nang magkasala. Dahil kapag hindi ka dadalo ng Miyerkules, Biyernes, Linggo ka lang nandito, nagkakasala ka sa hinihiling ng mahal na Panginoon na dumalo ka ng Miyerkules at Biyernes. Linggo ka lang kasi nandito. So kinakailangan dumalo ka ng Linggo, Miyerkules at Biyernes. Kung malapit ka sa mga Bible study natin, umatin ka pa ng Bible study. Kung wala kang pa, kung may panahon ka pa, maminamahal, during nagre-rest ka, manood ka pa ng ating mga live webcast. Kapag ginawa mo mga bagay na yan, maglagablab ang iyong kainitan sa iyong paglilingkod sa ating malaban. Yun ang sekreto ng mga maiinit na mga Kristiyano. Lahat ng mga maiinit na Kristiyano, magsabi ng praise the Lord. Kaya mo, yung narinig ninyo nagpipraise the Lord na malakas, sila yung gumagawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Grabe maminamahal ang provision. We are talking about provision. Ang provision ng ating mahal na Panginoon, grabe. Si Haring David, ang sabi niya maminamahal, ang mga anghel ng Diyos palaging sumasa atin kahit saan tayo naroroon. Psalms chapter 34 verse 7, the angel of the Lord encampeth the righteous. Laging sumusubaybay ang mga anghel sa atin. Kapag kasama mo ang mga anghel ng Diyos, walang COVID-19 na makaapekto sa iyo. Walang disgrasya, walang masasamang tao, walang mga problema kang maharap dahil ang mga anghel ng Diyos palaging nababantay sa iyo. Oy, anak ng Diyos yan. Huwag niyong pakialaman yan. Bakit maminamahal? Nagulumihanan ang mga anak ng Diyos. Bakit ang mga anak ng Diyos, paminamahal, hindi nag-iisip na
ang sabi nga naman ng Panginoon, ang kanyang mga anghel sumasa atin, lagi pa niyang sinasabi, sa oras ng kagipitan, tumawag ka sa akin. Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin at ako'y makikinig sa iyo. Magpapakita sa inyo ng mga bagay na hindi pa ninyo nakikita. Talagang sasakliluhan ka ng ating mahal na Panginoon. Sa atin palagi ang mga mata ng ating mahal na Panginoon. Grabe mga minamahal. Kahit saan ka pupunta, wala ka nang hahanapin pa. Pero bago ka umalis sa iyong tahanan, magpuri ka muna. Manalangin ka muna. Pagtulog mo sa gabi, dahil ang Diyos ay nagbabantay na sa iyo, mga anghel nagbabantay na. Ikaw mo nagbabantay na malapin, ayaw mo nang magpuri, ayaw mo nang manalangin. Manalangin ka pa rin. Magpuri ka pa rin. Para hindi makalimutan ng Diyos ang anghel di gwardiya sa iyo. Baka mamaya, sasabihin na malapin na, nakalimot yung anak mo na yan, Panginoon. Huwag mo munang pagwardyahan ng inyong anghel. Dumating si bangungot. Yung mga dating may sakit na mga bangungot yan. Baka gusto niyong babalik ang sakit na bangungot. Magpuri muna. Para ang anghel ng Panginoon ay palaging nagwagwardya sibil sa iyo. Palagpagan po natin ang ating Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! At nakalimutan natin, maminamahal, na ang sabi ng mahal na Panginoon, wala siyang inilalagay na mga nangangasiwa magmula sa ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, ang kanilang beloved children, mga katuwang ng mga manggagawa at beloved elders, na hindi natin pwedeng pagkatiwalaan. Dahil ang Diyos ay hindi nagkakamali, maminamahal, na maghirang ng ating mga gwardya. Kung may gwardyang anghel, may mga gwardya din sa spiritual para kakalinga sa atin. Amen. Paano yan? Kung halimbawa, malayo ako, wala ako doon, walang elder, walang pastoral worker, walang mga awit. Ito ating mga manunugtog, kung maging seryoso ito, si David, manunugtog din Plauta ang kanyang instrumento. Amen. Kayang mag-counsel. Kayang haharap sa mga problema, sa mga suliranin. Maminamahal. Dahil ang sabi ng Biblia, lahat ng itinalaga ng mahal na Panginoon, yan ay galing sa Kanya. Hindi siya nagkakamali. Kinakailangan sundin natin. Kinakailangan pakinggan natin. Kailangan, maminamahal, atin pong igalang. Amen. Huwag nating baliwalain ang kanilang mga sinasabi, ang kanilang mga instruction, lalo na ang pangangaral ng mabuting balita, dahil yan ay nakakabuti sa atin. Kapag hindi ninyo gagawin yan, ang mahal na Panginoon mismo ang kaaway ninyo. Ang mahal na Panginoon mismo ang kaaway natin. Bakit? Si Pablo, maminamahal, di ba, mamamatay tao nung araw? Pinapatay niya yung mga Kristiyano. Kaya nga pumunta siya sa Damascus para patay na naman papatay na naman niya yung mga gusto niyang patayin. Pero bumaba ang mahal na Panginoon, nahulog siya sa kabayo. At nung tinanong siya, sino ka ba mahal na Panginoon? Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, ako si Jesus na yung pinag-uusig. Ang sabi ng mahal na Panginoon, hindi kita pwedeng sipain dahil ikaw ay aking gagawin apostol sa mga hintil para mangaral ka sa kanila. Maniwala sila o hindi, ikaw ang nakatalagang mangangaral sa kanila. Tingnan niyo po, nung si Apostol Pablo ay mamamatay tao, takot na takot sila lahat. Nung pumasok na, nung nakumbirsi, takot na naman sila. Bakit? Ang bungakala nila, mamamatay tao pa rin. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, ako'y binago na ni Kristo. Even I am the least of the apostle among the apostles. Ako'y binago na ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, maminamahal, lahat ng mga itinalaga ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, lahat ng ating mga katuwang, binago na yan ng ating mahal na Panginoon. Paniwalaan na natin sila. Dahil sila ang sumusubaybay sa ating mga kaluluwa, sa ikabubuti ng ating pananampalataya. Kapag wala pong nag-aaruga sa atin, amen, isang tiyak na bagay, paano na lang tayo kung halimbawa may mga emergency,
Sinong makakausap ninyo? Sinong makakasama ninyo? Di yung ating mga itinalaga. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At lahat po yan kinasihan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Dahil araw at gabi, ipinanalangin po natin yan. Kami man ay ipinanalangin palagi ng mga dearly beloved babies ng ating dearly beloved pastor. Amen. Amen. Nakikita ninyo, nakikita natin ang ating mga ginagawang ito na hindi tayo lumilihis hanggang ngayon sa totoong turo ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Nananatili tayo, maminamahal. Nananatili. Ang ibig sabihin, huwag tayo mag-alala. Ngayon, sumusulong tayo ng panibagong taon. Hindi man kayo, maminamahal, magsabi sa akin. Pero alam ko, ang takot sa ating puso, sa ating isipan, ay palaging nariyan. Ano ang mangyayari sa atin this coming 2021? Pero isa lang, ang iiwanan ko sa inyo sa hapong ito, na kapag kayo'y nakikinig dito sa mga talatang ito, maminamahal, wala tayong ibang kakampi sa ibabaw ng mundong ito. Hindi mga pari, hindi mga pastor, hindi mga preachers, hindi ordained preacher, hindi elders, hindi mga awit, hindi manunugtog. Ang ating kakampi dito ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. At ang kanyang pangako ay nandito po sa aklat ng mga awit, 91 talatang 1 hanggang 7, italon sa 10 hanggang 11, at 14 hanggang 16. Last verse po ito, praise the Lord. Kindly, pakibasa. Dito po sa aklat ng mga awit, kabanatay 91, talata po ay 1 hanggang 9. 1 hanggang 7, talon sa 10 hanggang 11. 1 hanggang 7, talon sa 10 hanggang 11, at 14 hanggang 16. 14 hanggang 16. Ito pong sinasabi. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya ay aking kanlungan at aking katibayan. Ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaman na humihilagpos kung araw. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pagiban man na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Sa 10, walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda, sapagkat siya'y nagbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Sa 14, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kanya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hindi po ako ang nangako niyan. Ang mahal na Panginoon ang nangako sa atin yan. Lahat tayo, isa-isa tayo, natatanggap niyan. Amen! Ano lang hinihingi ng mahal na Panginoon? Maningas na paglilingkod sa Kanya. Pumarito ka tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Magpuri ka sa umaga, manalangin ka. Magpuri ka sa gabi, manalangin ka. Amen! Maging matapat ka. Mamuhay ka na may kabanalan. Magdala ka ng mga kaluluwa. Ibigay mo ang pag-aari ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng Diyos, ni kahit isang hibla ng iyong buhok ay walang malalaglag, iingatan ka palagi ng ating Diyos saan ka man naroroon. Ano man ang iyong ginagawa,
Papatnubayan ka ng Diyos na ating pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Anak tayo ng Diyos, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Ngunit, maminamahal, kung hindi natin pahalagahan, sayang yung mga promises na yan. Sayang yung mga pangako na yan na hindi natin matanggap. Sayang, mga minamahal, ang ating lakbayin sa buong isang taon na ito. Sayang ang mga blessing na dapat natin tatanggapin na isi-share natin. Sayang, mga minamahal, na hindi natin maharap yung mga challenges sa buhay. Pero ang sabi ng Biblia, if Christ be with us, who can be against us? We are more than conquerors in Christ Jesus. We are more than conquerors. Kaya mga minamahal, si Satanas, ang mga alipuris ni Satanas, walang kwenta yan. Alikabok lang yan sa mga Kristiyanong tunay. Kapag ang katuwiran ni Kristo'y palaging nasa atin, kapag tayo lumakad sa katuwiran ng ating mahal na Panginoon, walang laban sa atin. Ang proteksyon ng ating mahal na Panginoon, mga anghel, pati siya ang sabi niya, command me, utusan mo ako, sabi ng ating mahal na Panginoon, tumawag ka sa akin, ipakita ko sa iyo ang mga bagay na hindi po nakita, mga kababalagang bagay, mga kamangamangang bagay. Yan ang laman ng mga tunay na mga Kristiyano nandito sa iglesia ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Maminamahal, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ngunit ang gustong kumikilala kay Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay. Sabi ng Juan 1:12, to them give He power to become sons and daughters. And if sons and daughters, heirs of eternal life, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng mga tatanggap kay Kristo, kumikilala kay Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay, sila'y binigyan ng karapatan para maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya maminamahal, simpleng pangungusap nitong ating celebration, Holy Supper, at the same time, first Sunday of the month. Hindi man tayo mangako na magagawa natin, face the challenge, face the promises, face the journey. Amen. Amen. Harapin natin ang ating mga pangako. Kaya natin. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin si Jesus. Kasama natin ang kanyang kapangyarihan. Face the journey. Harapin natin ang ating lakbayin. Kasama natin si Kristo. Ang blessing ng Panginoon ating makamtan. Ang pagpapala ng Panginoon ay ating makamtan. Dahil lahat ng kasaganaan ay hawak ng kanyang mga kamay. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Above all powers, above all kings, above all natures, and all created things, above all wisdom, and all the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all earth, and praise your soul, the earth. There's no way to measure what you were. Crucified, left behind the stone. You live today, rejecting all alone, like a rose, trampled on the ground. You dare before.
thought of me above above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no eternation but you. Oh, crucified, you're behind the stone. You live today, rejecting all lies, trampled on the ground. you took the fall and all of me. Above all, oh, crucified, there behind the stone, you lived to die, you rose the Lord, not in past, trampled on the ground. You took the fall and followed me above all, like a rose trampled on the ground. You took a fall and followed me above all. Maminamahal, how many times we fall because we rejected Christ? Ilang beses tayo, maminamahal, dumapa, nawala, nabigo dahil inaayawan natin ang mga turo, utos ng Diyos. Nakikita natin, maminamahal, walang nagtatagumpay sa mundong ito na dati nang naglilingkod sa Diyos na nawala, na hanggang ngayon nagtatamasa ng kasaganaan. Plus nakakaatang pa sa dagat-dagatang apoy. Pero tayong nananatili hanggang sa kasalukuyan, tayo ang mapalad sa lahat ng mapalad. Grabe, maminamahal. Ngayon, sumasagana naman ang tinggi. Akala natin COVID-19 lamang. Nakaraang taon, maminamahal, nandito ang aking malanak, naging saksi. Hindi siya exempted sa dinggi. Nadinggi siya, maminamahal, pero iniingatan naman ng Panginoon. Nagtrabaho siya, nagulat ang kanyang mga kasama sa trabaho. Nung makita, sinikap siya, positive siya sa dinggi, pero wala siyang ginamit, maminamahal, na gamot. Nagtiwala lamang sa ating mahal na Panginoon. Pero iniingatan siya, pinagaling sa kanyang karamdaman. Grabe yung tinggi. Ilan sa atin ang pinapatnubay naman ng Panginoon? Hindi ba natin makikita at mapasalamatan ng Diyos? Wala nang panahon ngayon para kumaliwa, kumanan, umatras sa ating pananampalataya. Kung gusto natin magmana ng langit at buhay na walang hanggan,
Magpatuloy tayo na magpatuloy. Tumalo ng tumalo, magbigay na magbigay, mamuhay na may kabanalan, na mamuhay na may kabanalan, magtala ng bunga na magtala ng bunga. Magtapat sa lahat ng iyong tinatangkilik. Isang tiyak na bagay, maminamahal. Triple blessing. 3 John 1, to beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. May katiyakan ng kaligtasan. Do not reject Jesus. Trust Him. Love Him with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your understanding, with all your might. Praise Him. Serve Him with fear and trembling. Nakamtan natin ang pangako. Malapit na! Malapit na, malapit na! Maminamahal! Tayo ang dahilan ng kanyang kamatayan. Tayo ang dahilan ng kanyang kapanganakan. Tayo ang dahilan kung bakit may lasap ang mundong ating ginagalawan. Sa oras na tayo'y kukunin ng buhay para magmana ng langit at buhay na walang hanggan, makita ninyo, maminamahal, ang mundong ito'y madissolve sa sobrang init. Magkaroon tiribing lindol, tiribing mga sakuna. Bago darating ang mga panahon na yan, tayo na'y kukuning buhay. Magpabalik na ang mahal na Panginoon, dahil ayaw niya, mga minamahal, na tayo mapahamak. Kaya kinakailangan tayo manatili, magpakainit, matatag, maglagablab na paglilingkod, mainit na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yan ang atin ngayong ipanalangin sa ating Diyos na buhay. Dakilat mapagpala namin Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. O God, mahina kami, mahal na Panginoon. Tao lamang kami. Minsan na nanaig sa aming mga kahinaan. Amin na naman pumuling kaharapin ang panibagong taon. Kasama aking minamahal mga kapwa manggagawa, beloved elders, beloved mga mangawit, mga manunugtog, mga kapatiran na narito, naging katuwang ng aming minamahal na pastor, kanilang beloved children, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami. Huwag na kaming magpadaig sa mahiling lang ng Diablo sa mundong ito. Tulungan mo, sasagana ang aming mainit na paglilingkod sa iyo. Manatili kami, mahal na Panginoon, sa aming mga napag-aaralan. Manatili kami sa mga biyaya na iyong ipinangako sa amin. Lahat ng mga tinuturo sa amin ng aming dearly beloved pastor. Kami ang tunay na iglesia, maminamahal, mahal na Panginoon. Hallelujah, yung hiniran sa ibabaw ng mundong ito, na kahit ang, hallelujah, habis ay hindi magtatagumpay sa amin. Kaya tulungan mo, mahal na Panginoon Jesus, pakatatagin mo ang bawat isa sa amin, sa aming pananampalataya. Tulungan mo kami sa aming mga kanya-kanyang kahinaan. Patuloy mo kaming palayain. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Dagdagan mo ang aming kasigasigan sa aming paglilingkod sa iyo. Dagdagan mo ang aming katinuan. Hanapin, hallelujah, mahal na Jesus, ang katuwiran mo. Lahat ng bagay, mahal na Jesus, na yung kinalulugdan sa pagpupuri, sa pananalangin, sa pag-aayuno, na aming magampanan ito. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga ulo. Banggitin ang demonyong cancer, sakit na tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes, rheuma, hallelujah, appendicitis, hallelujah, lahat ng uri ng mga karamdaman, leukemia, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes, hallelujah, hallelujah, kasaot, panlalamig, panlalapaypay, lahat ng mga karamdaman, hallelujah, bunga ng kasalan, kasaot, lahat ng mga pagsusugal, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, bisyo ng pag-iinom, hallelujah, hallelujah, pag-iinom ng alak, kasaot, pagsusugal, kasaot, in Jesus' name, complete healing and deliverance, I pray, right now in Jesus' name. Lord, help us to become victorious. Help us, dear Jesus, to become prosperous in this year 2021. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Iwagayway ang kamay, maminamahal. Huwag mahiya.
Hallelujah, wagayway ang kamay. Si hallelujah, praise the Lord. Si hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tumalon 3 beses, huwag magbibiro. Sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Maminamahal, natuklasan natin, effective ang lahat ng tinuro ng ating mga pastor. Huwag tayong madaling mangawit. Yung pagtataas ng kamay, sandali lang yan para ibigay ang papuri sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng inyong kahilingan ngayong hapong ito, ibigay ng 100% ng ating Diyos na buhay by faith in Jesus' name. Sabay talon, sigaw, hallelujah, praise the Lord, 3 beses. Huwag mabibiro, parang bata, para malugod na malapayon. Sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Sabi natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to thee, Lord, great, worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Para sa ating pong Holy Supper, Brother Noel, please. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved ordained preacher, beloved Brother Buhay Nier. At habang ipinamamahagi ang tinapay at ang katas ng ubas para sa ating pagsasagawa ng ating banal na hapunan, mga minamahal ko, patuloy tayong makipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Humingi tayo ng tawad sa Kanya. Tiyakin po natin na malinis ang ating pong mga puso at maging karapat dapat sumalo sa isang napakasagradong bagay na ito. Search our hearts. Sinasabi na sa harap ng banal ng trono, lumalapit, ibang karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayat kaya kapatawaran siya ay nagtatango, O Jesus. Patawarin mo ko, Panginoon, ang iyong habag ngayon kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y haruin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayat kawat kapatawaran siya ay nagtatango, O aking Jesus. Patawarin mo ko, Panginoon, ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hamunin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayat ko ang kapatawaran
kabanalan mo. Biyayat ko ang kapatawaran sa'yo. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Sa mga sumandalito, mga minamahal. Ating muna mga minamahal ko, hallelujah, ipaliwanag ang kahalagahan, mga minamahal ko, hallelujah, kung bakit natin ginagawa. Sa tuwing sumasapit, mga minamahal ko, ang unang linggo ng bagong buwan, ay ating inaalala, mga minamahal ko, hallelujah, ang banal na sakripisyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kanyang pagkabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang pag-aalay mismo ng kanyang kaisa-isang buhay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. At mga minamahal ko, hallelujah, sinasabi ng banal na kasulatan, maging karapat-dapat ang bawat sumasalo sa banal na puhunan ito, mga minamahal ko, upang mga minamahal ko, hallelujah, tayo po'y makabahagi sa kabanalan na araw pinakabawal ang Panginoon. Sapagkat hindi lamang natin ginagawa ito upang alalahanin ang kanyang kamatayan sa krus, ang pag-aalay ng kanyang dugo, mga minamahal ko, upang tayo matubos sa ating pagkakasal. But we're doing this, mga minamahal ko, to commune with Him, to be one with Him, mga minamahal ko. Sapagkat siyang tinapay ng buhay. At maliban na ating kanin ang tinapay na nagsisimbolo ng kanyang laman. At inumin po natin ang kaptas ng ubas na sumisimbolo ng kanyang dugo, mga minamahal ko. Wala tayong buhay sa ating po mga sarili. Ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Juan, kabanatang 6, talatay 35. At sa kanila'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ng kabuhayan, ang lumalapit sa akin na hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanman ay hindi mauuhaw. Jesus is the bread of life. Mga minamahal ko, hallelujah. Dumalangin tayo. Dapat po natin, mga minamahal ko, na malinis ang ating po mga puso. Walang kinikimkim na anumang sama ng loob, anumang galit, anumang unforgiving spirit na meron tayo ay ating iwaksi. Sapagkat mga minamahal ko, maliban, mga minamahal ko, na malinis ang ating mga puso. Sabi nga, hindi tayo magiging karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan ito. At minsanan pa, tayo po'y sama-samang dumulog sa trono ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Panalangin ng paghingi ng kapatawaran, hallelujah, sa ating mga pagsalag sa mga kasalanan, mga kainaang na pagbibigyan. Upang dahilan at magpala namin, Ama, sa pangkalatang panalangin ng aming minamahal na magulang sa iyo, kasama ng aming mga minamahal na mamanggagawa. Ikaw nakatuhay sa amin, Panginoon. Wala kaming maitatago sa iyo. Talastas mo't nababatid maging ang kaibuturan ng aming mga pusong ito. Wala, Panginoon, saan man kami nagkasala sa iyo. Nanggabanggit ng aming mga labi, mga salitang hindi kaaya-aya. Nakapag-isip kami ng masama laban sa aming mga kapwa. Wala, Panginoon, patawarin mo po kami. Linisin mo ang aming mga pusong ito. Gawin mo kaming karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan ito. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Urihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ating basahin, mga minamahal ko, mga mahalagang talata kaugnay sa ating pong isa sa gawang banal na hapunan. Ating basahin, mga minamahal ko, hallelujah,
sa aklat ng mga unang taga-Korinto, Kabanatang 11, ang talata, mga minamahal ko, hallelujah, 28, italon po natin sa 26, at ating basahin sa 27 at 29, mga minamahal. Purihin natin o pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sinabi po, hallelujah, nabanggit na talata, talatang 26 ng Kabanatang 11 ng unang Korinto. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. At ang sabi, mga minamahal ko, ng talatang 28, datapot siya sa atin ang tawang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Una, sa atin na po, mga minamahal ko, hawak-hawak na po natin ang tinapay na sumisimbolo, hallelujah, sa katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng saro na sumisimbolo sa kamanal-banalang dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay atin na pong isagawa ang banal na hapunan ito. Sa talatang 23 ng ganun din kabanata, mga minamahal, sinabi po dito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay sa 24, at nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Do this in remembrance of me. Kanin po natin ang tinapay. At sa talatang 25, gayon din naman hinawakan ng saro. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalala sa akin. Make this in remembrance of me. Inumin po natin kadas na guwas, sumisibira sa kamalabanalang dugo natin pinakamamahal Panginoon. Inalay ng ating Diyos buhay. Hallelujah! To commune with Him! To be one with Him! Sinasabi ng ating Diyos Bakawan! Sa kabalaan! Nangyari Diyos ay sa krus sinanggap ang kamatayan para sa iyo. Nang makamtan mo ang kaligtasan,
buhay sa ating Diyos ay Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon sa ating pong pagsasagawa minsanan pa ng ating pong banal na hapunan. At tayo na po mga minamahal ko magpatuloy sa ating mga mahalagang announcements, mga minamahal. At narito po mga minamahal ko ating beloved elder, beloved brother Marlon de Vera, upang tayo po pangunahan. Praise the Lord. Amen. Sana po natin palagpakan ng ating Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa matagumpay po, mga minamahal, ating pong pag-take natin pong Holy Supper po, mga minamahal. At God bless sa ating pong beloved elder brother Noel Braganza sa oras na ito, mga minamahal, sa patuloy lamang na kahabagan ng ating mahal na Jesus sa kapitulutan lamang ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Sa dakong ito, ako po muna ay napapabuo ng pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba, pagpaparangal, para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sana po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At dobling paggalang, pagbati ng magandang hapon, at happy New Year sa ating beloved evangelist, Pastor Weldes Radal Almeida, the anti-prophet ng ating mahal na Panginoon. At lagi nating inaalala ang turo nila sa aral pong minamaginagal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa pong mga beloved children, sa ating pong minamahal na mga gagawa sa dakong ito, sa ating mga minamahal na elders, sa ating pong nakasama, sa inyo man po mga minamahal, datihan man sa mga bisita, sa ating beloved brethren from Umingan pa, sila nang galing, sa ating mga Facebook viewers, isang palang hapon sa ating lahat at pagbati muli ng Happy New Year sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Sa oras na itong mga minamahal, yamang tayo po ay nagkandak po ng ating pong Holy Supper po mga minamahal. Ang ating pong lilikumin po mga minamahal ay ang ating pong monthly blood offering po, mga minamahal. Itong ipagkakalob nating monthly blood offering ay lagi natin itong ginagawa every time, mga minamahal, na tayo po ay magkaroon ng ating pong Holy Supper. Ito po, mga minamahal, sabi nga ng Biblia dito sa Hebreo 10, ang talatay 12, talon sa 14, sabi rito, ngunit siya nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Sa 14, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Noong araw, mga minamahal, ay nung panahon nila Moses, mga minamahal, ng mga naunang Kristiyano, nang hindi pa ang mahal na Panginoon Jesus ay nakatawang tao at nabayubay sa krus ng Kalbaryo, hirap na hirap ang mga tao. Paano mapapatawad ang kanilang kasalanan? Kinakailangan na ang isang tao mabinong nagkasala ay kinakailangan kumuha ng tupa ng kanyang iaalay upang mapatawad siya sa kanyang kasalanan. At bawat taon sa pagkasala ay laging naghahandog. Ngunit salamat sa ating mahal na Panginoon, amen, na sa atin mga minamahal, dahil sa ating mahal na Panginoon Jesus mismo, nagsay mabayubay sa krus ng Kalbaryo, ang sabi ng Biblia mga minamahal ay ang mga tupa na inialay noon, mga minamahal, ng ang mismong mahal na Panginoon ng kanyang buhay inialay, ay sapat na upang mga minamahal tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kaya ngayon, ito lamang simpleng bagay na ating gagawin na tayo din, dalang mahal pero inihandog niya ang kanyang sarili upang tayo magkaroon ng kaligtasan, kapatawaran sa ating mga kasalanan. Itong ating monthly blood offering, mga minamahal, ay ito'y paghandog, mga minamahal, hindi upang isipin na sa bagay na ito, mga minamahal, ay mapatawad ating kasalanan dahil tinapos na ng mahal Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Itong ating gagawin na pagkakaloob ay bilang simbolo, bilang pagpapasalamat sa mahal Panginoon
na hindi man tayo karapat-dapat minamahal, isa ka isa ako minamahal sa talagang minahal ng mga Panginoon at siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, minamahal. Kaya tayo magkaloob, sabi nung huling talata na ating binasa, lagi nating isipin na sa paghandog pala natin, minamahal, ay dito'y patuloy tayong pinapaging banal ng ating pinakamamahal. Nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon kapag tayo ay hindi nang hinaw o minamahal na sumunod partikular sa ating pagkaloob nito ng ating monthly blood offering bilang taus-pusong pasalamat sa ating Panginoon na siya ay namatay para sa ating mga kaligtasan. Amen. At minamahal dito po, minamahal sa ating pagkaloob ay may mga specific pong amount po, minamahal na binigay po inutos sa ating beloved parents in the Lord po, minamahal, na kung saan sa pamilya po, minamahal, o sa atin man dumadalo, minamahal, ang halimbawa sa pamilya, ang mag-asawa po, minamahal, ay kaya magkalob po ng atig 50 pesos po, minamahal. Ibig sabihin 100 na po sila, minamahal. At yung mga anak naman, ang isang anak po, minamahal, ay 25 pesos po, minamahal. Ibig sabihin kung tatlo po ang anak po, minamahal, sa isang pamilya, times 3 lamang doon sa 25 po, minamahal. At yun ay ating marapat na ipagkalob sa ating pinakamamahal. Kung tayo man ay tayo pa lamang ang nakakilala sa Panginoon, tayo pa lamang nakadalo, siyempre tayo magkalob na ating pong 25 pesos po, minamahal. At ito po, huwag nating ipag-alinlangan, minamahal, na ipagkalob sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang mahal na Panginoon, sabi nga, hindi natin ito ginagawa upang tulungan ang Diyos, kundi ginagawa natin ito dahil nating maipakita yung ating kagalakan, yung ating kasiyahan, yung ating katapatan, at yung ating pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tinutuloy magmula kanina, minamahal, na lagi natin narinig, imagine, ngayon ay bagong taon, gaano kasarap alahanin, minamahal, na nung 2020, minamahal, pumasok itong, nag-start itong pandemya, minamahal, ay hanggang sa oras na ito, tayo po, isang po nating mamahal sa buhay, patuloy pinag-iingatan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya, actually, kulang pa ito, ating pagkaloob, pero kapag ating ginagawa, mula sa ating puso, minamahal, tuwang-tuwa ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa oras na ito, minamahal, ating pong ihanda, ating pong ipagkaloob, ating pong monthly blood offering, minamahal. Narito po ating pong beloved Elder Brother Judy. Amen. Upang kanila pong ipanalangin, ating pong ipagkaloob ng monthly blood offering. Magkaisa tayong manalangin, minamahal, nang ito'y masaganang basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Dakila at makapangyarihan naming Diyos, sa matamis na pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat, Mala Panginoon, sa patuloy na gabay patnubay mo sa aming pananambahan. Sa araw na ito, Mala Panginoon, itinataas ka namin. Muli, Mala Panginoon, narito po ang iyong mga anak na patuloy na tapat sa pagbibigay po ng kanilang love offering po, Mala Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo po sila, Mala Panginoon, hallelujah, ayon sa kanilang pagkakaloob, na ibalik mo po ng makalibong beses, ayon po, Mala Panginoon, sa pagmamahal o pagtatapat ng kanilang mga puso, ganin din nawa ang mga pagpapalang ibalik mo sa kanila, Mala Panginoon, siksik, liglig at umaapaw, at sa mga nagdanais magbigay subalit dahil sa kawalan, pagpalain mo po sila, Mala Panginoon, na susunod bigyan ng magandang pagkakita upang sa susunod na pagkakataon, sila rin naman ay makapagbigay din upang sila rin ay tumanggap ng mapagpapala na nagmumula sa iyo, Mala Panginoon. Purihin ka po at Mala Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Come let us offer the sacrifice of praise.
Panginoon. Pagpalain po kayong lubos ng ating mga Panginoon na siya pong na nakaalam, mga minamahal, lahat na ating pangailangan ay siya mag-provide po, mga minamahal. Mababalik sa atin, million times, trillion times, sigit pa sa ating pangailangan. Amen? At tayo po'y ma-update sa ating mga kapatiran na hindi pa po nila alam, mga minamahal, tungkol doon sa ating special offering na nilikom po, mga minamahal, yung ating target na makabili po ng bagong generator. Alam niyo magmula nung Merkulis po minamahal, hindi na po tayo lumikom dahil sa kapurihan sa mahal Panginoon minamahal, ang good news po minamahal, yung last kasi natin minamahal, before dumating yung Merkulis, 30,000 plus yung ating pong nalikom po minamahal, ating sa kabangal pinagkaisa na ating ipagkaloob. Yung ating target, mga minamahal, nasa, ang sabi ng ang canvas po natin, beloved ordained preacher, nasa 95,000 na generator po, mga minamahal. Yung ating nalikom, 30,000 plus. Ibig sabihin, mga 60 ang kailangan pa. Pero walang imposible sa mga Panginoon. May hinipo na ating kapatiran, mga minamahal, yung kulang, mga minamahal, kanya ay kanilang ipinrovide, mga minamahal. Ginamit sila ng mga Panginoon. Ibig sabihin, sa madaling sabi, mga minamahal, tayo makabibili na po, mga minamahal, na ating pong bagong generator na 10,000 kilovolts, ampere po yan, mga minamahal. Ibig sabihin, compare po doon sa nauna, ay mataas po ang kanyang watt power, mga minamahal, upang mag-hold ng maraming loads po, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Yan ang resulta, mga minamahal. Nagkakaroon ng accomplishments, mga minamahal. Nakaka-move tayo sa panibagong mga proyekto, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, sa bawat isa sa inyo, sa atin, mga minamahal, patuloy na hindi nanginawa, tuwang-tuwa lagi na sumuporta at makiisa sa proyekto ng ating mahal Panginoon. Amen? Alahan magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord, amen. At tayo po dinarako ng momento sa ating pong regular na announcement. Tuloy-tuloy po ang balagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na dinaraos po rito sa Memorial Baybay Along Palaming Road. Ang ating pong midweek service tuwing Wednesday. Nag-start po tayo launa ng hapon at natapos na po ng alas 5 din po ng hapon. Ating pong overnight prayer, minimal tuwing Friday. Nag-start po ng alas 9 ng gabi. Natapos na po tayo ng alas 6 ng umaga na po ng Sabado. At ang ating pong general service tuwing Sunday, minimal, nag-start po tayo alas 9 ng umaga, natapos na po tayo alas 3 ng hapon. Ngayon, nag-extend lamang po tayo, minimal, dahil nga po ating Holy Supper. At yung ating pong Bible study po, minamahal, tuloy-tuloy pa rin po dyan sa Barangay Tubag, sa ating pong Benitez Residence po, minamahal, at bawat gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, minamahal, ay ating patuloy yan na daluhan, minamahal. At gayon din ay yung gawain din natin sa Umingan po, minimal, ay yan po, minimal, ay atin ding sa mga tagadiyan, minamahal, na hindi pa po ating mga kapatiran, may gawain po tayo dyan sa Umingan, minamahal. Ating laging daluhan ang malagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil dito lamang tayo, minamahal, regular na makapakinig ng kanyang salita, malaya na makapagpuri, malaya na maramdaman ang kanyang bahal na presensya na nagpapalakas sa atin sa tutuwi na minamahal. Anuman ang mga pagsubok, anumang mga pag-uusig, o mga kahirapan pa, o anumang mga kalamidad pa ang maaaring dumating, minamahal, sa isang Kristiyano, laging nananagana sa gawain ng mahal na Panginoon, yan, kailanman minamahal, ay hindi talagang matitinag ng anumang problema, dahil nag-uumapaw sa kanyang puso ang pananampalataya, pag-ibig, pag-asa sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya tayo po patuloy na dumalo, huwag tayong umabsent. Sabi nga natin, beloved preacher, huwag lamang tayong dumalo ng linggo lamang. Lalo kapag tayo may pagkataon, dumalo talaga tayo Miyerkules, Biyernes, Linggo, minamahal. Sa mga Bible studies po, minamahal, tayo po dumalo, minamahal. At sa ating pag-uwi, minamahal, huwag natin kalimutan idaan yung ating 5 piso, 10 piso, o 20 pesos, o higit pa, minamahal, dyan sa maliit na box sa inyong likuran sa ating po Beloved Star Information. Para po yan, minamahal, sa pagsuporta po sa balagawain mga Panginoon through TV program. Minamahal, marami pong ating mga kababayan ang nakapanunood sa pangunguna't pangaral ating malapas Will Estrada Almeida, nagkakaroon sila ng katugunan sa kanilang dalangin galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya magkalob tayo, minamahal, na ating 5 piso, 10 piso, minamahal, dyan sa maliit na box po, minamahal, sa ating pag-uwi. Maaari po nating idaan yan, minamahal. At huwag natin kalimutan ang patuloy na maghayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kaklase, sa ating mga labos, hindi pa po natin nakasama sa paglingkod sa Malapay doon. Patuloy nating i-share ang kabutihan ng ating Malapay. Hindi natin alam
baka isa sa kanila, mga minamahal, may problema at wala ng ibang solusyon, kundi ang mahal na Panginoong Sus na lamang, mga minamahal. At least sa ating paghahayo, sa ating pag-share, mga minamahal, ay may mga kaluluwa ating pong mailapit sa parang mga Panginoon. Maraming mga anghel ang natutuwa. At mag-follow up din tayo, mga minamahal, sa ating mga kapatiran na ating nakasama noon, pero ngayon bihira nating makasama. Huwag tayo mag-alangan na i-remind sila sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Miss na sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabik na ang mahal na Panginoon na sila muling makapanumbalik. Tayo magkaisang magpuri at sumamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mag-follow up tayo, maghayo tayo, mga minamahal. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At kung tayo man may mga katanungan tungkol sa ating parapatayan, nais nating magpa-counsel, mga minamahal, sa ating mga beloved sisters, kayo lumapit lamang po sa ating pong Ate Divine dyan po, mga minamahal, sa beloved information, beloved daughter na ating pong beloved early preacher. Handa po nila kami paglingkuran. Sa atin na po, mga minamahal, mga beloved brothers dito po sa luhuran, ating pong beloved early preacher. Handa po nila kayong paglingkuran, mga minamahal. Lumapit lamang po kayo, mas mainam na bagay na tayo tumutungo rito, mga minamahal. Walang anumang gumugulo sa ating isipan, ating maipabot ang ating taos pusong pagsamba, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At after rin po, maminamahal, ng ating pong closing prayer, maminamahal sa lahat na mga ginagamit po sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, magmula sa ating pong maminamahal na pastoral workers, beloved elders, sa ating mga minamahal na mga awit, manunugtog. Huwag po muna kayong umuwi agad dahil meron po tayong meeting po, mga minamahal. At yung ating meeting napakalaga lagi ng ating pinag-uusapan po, mga minamahal. At yan ay ginagawa natin lagi after po, mga minamahal, o sa tuwing Holy Supper po, mga minamahal, first Sunday of the month po, mga minamahal. At mayroon pong lehans, mga minamahal, sa ating mga kapatiran, sa ating nais magpalehans, lumapit lamang po kayo dito sa harapan after na ating pong closing prayer, mga minamahal. At huwag natin kalimutan, maralangin na po tayo dyan sa ating kinaroopan. Nariyan patuloy ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po muna natin ating mga Panginoon. Lahat ng pinagpahala sa buong maghapon ito, magpupuri sa mga Panginoon. Magsabi ng Praise the Lord! Amen! Praise the Lord. At bago tayo dumako sa ating closing prayer, mga minamahal, muli inulit po natin, may meeting po tayo, mga minamahal, sa lahat na ginagamit sa mga babasan nating malapaynoon. Amen. At narito po ang ating pong beloved elder, Brother Dolfo Corpus, upang tayo po ay pangunahan sa ating po parapos na malangin. Tayo po ay tumayong lahat, mga minamahal. Tayo po ay darako na po sa ating pong parapos na malangin. Tayo magkaisa mo pasalamat sa malapaynoon. Amen. Purihin po ang ating pong dakilang Diyos. Tayo ay manalangin sa ating pong closing prayer. Mapagpala namin Ama sa pangalan ni Jesus, sa unat panalangin ng amin pong buting Balistaw sa Dalmeda. Maraming salamat, mahal Pinoon. Hallelujah. Sa matagumpay muli na yung banal na gawain namin pong naisagawa, mahal Pinoon, sa araw nito. Maraming salamat, mahal Pinoon, na ikaw amin pong napapurihan, pasalamatan, sinamba sa pamamagitan po ng Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, mahal Pinoon, mula sa pag-MC, hallelujah, makalangit na awitin, J-Paul song, solemn song na awitin, mahal Pinoon, at ganoon din maraming salamat, mahal Pinoon, sa iyong matamis at balang presensya na patuloy mong ipinaramdam about sa amin pong kalagitnaan. Hallelujah. Maraming salamat din, mahal Pinoon. Hallelujah. Mula sa pag-aawitan ng amin pong beloved mga awit, mula sa Children's Choir hanggang Finest Generation Choir. Maraming salamat din, mahal Pinoon. Hallelujah, sa mga buhay na patotoo namin po napapakinggan, mahal Pinoon, na patuloy, mahal Pinoon, na nagsisilbing kalakasan, katatagan ang amin pong paglilingkod, pananampalataya sa iyo. At ganoon din, maraming salamat, mahal Pinoon, hallelujah, sa amin pong pagkakaloob ng amin pong mga ikaputhandog. Hallelujah, na alam po namin, triple blessing kung amin pong sinunod ang bagay na ito, mahal Pinoon. At ganoon din, maraming salamat, hallelujah, sa Ebanghelyo ng kaligtasan na patuloy namin pong pangaral ang amin pong mga ngaral. Hallelujah, Beloved Preacher Bubunyer, na kami po, mahal Pinoon, ay tao sa puso na tumatalima sa iyong banal na kalooban. Awa, pagpalain mo kami, mahal Pinoon, financial, material, higit sa espiritual na pagpapala. Ganun din, maraming salamat din, mahal Pinoon, hallelujah, sa amin pong pag-take ng amin pong mga Holy Supper na ito sa araw na ito. Nawa ay nagsilbing kalinisan, hallelujah, sa lahat
ng amin pong mga karumihan. Hallelujah. Pagpalain mo kami, mahal Pinoon, at ganoon din sa amin pong pansamantalang pag-iwalay na kung paano kami pinarating na malhati sa dakong ito sa iyong baysambahan. Ganon din, mahal Pinoon, paratingin mo kami na malhati sa amin pong mga tahanan. Nariyan po ang pag-iingat mo, mahal Pinoon, at ganon din namin pong lalangin. Muli kami ibalik sa iyong banal na gawain sa araw po ng Merkules sa ganito ring pagkakatipon, mahal Pinoon, upang purihin ka namin sumamba sa Espiritu at katotohanan. At ganon din namin pong dinadalangin sa amin pong mga kapatiran. Hallelujah, na dyan po nalalabig na lulupaypay. Patuloy mo silang panumbalikin, mahal Pinoon, upang sila rin po ay patuloy na paglingkod. Hallelujah, makapanampalataya sa iyo, mahal Pinoon. Pagpalain mo kami, mahal Pinoon. Ito ang samot panalangin sa mga pangalan ng Jesus. In Jesus' Amen. name. Praise the Lord. Magkabayan po tayo mga minamahal. We love you po. But our dear sis loves you more and more abundantly. Mag-ingat po tayo mga minamahal.